May mas gagalante pa ba na YouTuber, vlogger, content creator kaysa kay Jimmy Donaldson aka Mr. Beast? Nagpapapremyo lang naman siya sa mga nananalo sa games na inorganize niya ng 10 million to 25 million pesos. At kung hindi ka manalo, pwede ka pa rin mag-uwi ng 500,000 pesos bilang consolation prize. Even though you didn't win, we still want to give you $10,000 and your family a trip to Disneyland to make Liz a little better. They're still gonna go! Kakaibang tunay, di ba? Yung pagbebenta niya ng bahay at lupa for 50 pesos. Hindi lang isang bahay yun 6 na bahay yung binenta niya for $1 each. Meron pa nga one time, nagbigay siya ng bahay at lupa sa isang pizza delivery guy. Bakit niya binigyan? Dun kasi sa 3 inorderan nila ng pizza, yung delivery guy na yun, yung unang dumating. Yun, naka-jackpot ng house and lot. At alam nyo, pinakagusto kong part, pag binibigay na niya yung pera, bahay at kotse man yan, wala nang madramang scene para kaawaan mo yung nanalo. Wala nang backstory nung nanalo, na kung minsan ay nakakababa ng dignidad. Walang poverty porn angle. Nanalo, bigay premyo, celebrate, and video. Ganun lang kasimple. Yan yung branding ni Mr. Beast. And I think should be the first lesson na matutunan natin sa kanya. Number 1, the power of giving back. Sabi nga, the more you give, the more you will receive. Cliche man pakinggan, pero Jimmy Donaldson is this generation's living proof that statement is 100% accurate. Alam nyo ba na sa unang sponsorship na natanggap ni Mr. Beast, he earned 500,000 pesos. Imbis na gastusin para sa sarili, binigay niya ito sa isang homeless man. Syempre, gumawa siya ng video out of it, and yes, nagtrending ang video na yon, kung saan kumita si Mr. Beast ng mas malaking halaga kaysa 500,000 pesos. According to Jimmy, yun yung first realization niya, na kung ile-let go niya yung pera, babalik ito sa mas malaking halaga. So why not do it again and again? Today, Mr. Beast is currently spending at least $1 million or 50 million pesos to produce a 15 to 20 minute long video. Aminado siya na most of the time, he is earning more than what he spent at gagamitin niya ulit ang kinita niya to create a video that will surely bless others. No wonder kung bakit siya na ang number 1 YouTube creator ngayon with 164 million subscribers and an average of 100 million views per video. Bagamat malaking parte ang pagiging generous ni Mr. Beast sa pag-angat niya sa iba, hindi lang ito ang rason kung bakit siya naging matagumpay. At sure akong yung 5 pang lesson mula kay Jimmy na ibabahagi ko sa inyo ay malaki ang may tutulong sa buhay mo. Kaya panoodin mo ito hanggang dulo. Huwag mo na din kalimutang mag-like at subscribe. Number 2, the power of collaboration. Kung mapapansin nyo dito sa Pilipinas, yung reason ng mga vlogger kaya sila nakikipag-collab sa ibang YouTuber ay para madagdagan yung subscribers nila. Halimbawa, si Vlogger A, meron siyang 100,000 subs. Tapos, nakipag-collab siya kay Vlogger B na may 150,000 subs. Ngayon, dahil na-introduce sila sa viewer ng bawat isa, possible na magkaroon ng tinatawag na cross-subscription. Dahil dito, tataas din yung viewers nila. Walang mali dito. And in fact, napaka-effective ng strategy na ito. But Mr. Beast did a different way of collaboration. Ang goal niya, hindi para makakuha ng audience ng ibang content creators, but to understand better how to create the craziest video possible that people will click and watch. Ang ginawa niya, araw-araw siyang nakikipag-meeting sa 4 pang ibang YouTuber para pag-aralan yung mga trending videos, bakit ito nagte-trending, anong kulay ang ginamit sa paggawa ng thumbnails, alin ang mas effective na title, at inanalyze din nila kung ano yung mga nangyayari sa videos na ina-upload nila. Hindi nakita ni Mr. Beast nakakompetensya ang mga YouTuber na ito, but the true collaborators para mas mapabilis ang progress niya. We can definitely apply that principle to our own life. Sa trabaho, business, school, or even family. If we will collaborate, not for the sake of taking something from other people, but to contribute to each other's growth, surely we will progress faster in life. Number 3, the power of starting early. Warren Buffett, isa sa pinakamayamang tao sa buong mundo, started investing at the age of 11. Kobe Bryant decided that he wants to be a great basketball player at the age of 15. And Mr. Beast dropped out of college because he knew YouTube is what he wants to pursue for the rest of his life. Kapag na-discover mo ng mas maaga kung anong gusto mong gawin sa buhay, most likely, you will succeed and get it. Everyday pagising mo, laser focus ka na agad sa goal mo. And anything na hindi naaayon o makakadagdag sa pag-achieve ng ultimate goal mo, hindi mo pinapansin. All of your time, energy, and resources ay nakalaan lang sa paggawa ng bagay na ito. Aside from that, dahil nga bata kang nagumpisa, you have a lot of room for mistakes. Mas hindi ka takot magkamali kasi wala namang nakadepende sa'yo. You can experiment without thinking much of the possible result. Kung magkamali ka man, mahaba pa rin yung time mo para makabawi. Because of this, mas nakilala mo din ang sarili mo at na-identify mo kung saan ka ba talaga magaling at aling area ng life mo ang kailangan mong i-improve. Kaya kung titingnan mo yung mga videos ni Mr. Beast, since the time na nagumpisa siya, makikita mo dun yung iba't ibang bagay na sinubukan niya. Most are really extreme, but he is not afraid to try because he is young. He is allowed to make mistakes and explore. Wait, hindi ko naman sinasabi na huli na ang lahat kung nasa 30s, 40s, or 50s ka na. Yes, you can still be reckless, gaya ni Sanders ng KFC and Ray Kroc ng McDo. Number 4, the power
power of right support. This is Chris, ang kauna-unahang crew ni Mr. Beast and maybe his best friend. This is Chandler. Kinuha lang siyang janitor ni Mr. Beast. Napasama sa isang video, tapos nagustuhan siya ng mga viewers bilang si Poop Guy, and from then on, naging regular crew na din. This is Carl. Una siyang naging cameraman sa crew ni Mr. Beast, and viewers also like him, kaya na-promote siya bilang on-screen member. This is Nolan, the latest addition to the crew. He first appeared on the video, I spent $1 million on lottery tickets, and gradually, nag-increase yung appearance niya sa mga videos. And lastly, Tariq, currently the head of camera crew. Lahat na nangyayari sa likod ng production, andun siya. By the way, dati siyang nurse and stand-up comedian. Actually, wala namang special sa crew ni Mr. Beast. They are just regular dudes, but they are the best complement to Mr. Beast. Game sila sa kahit anong crazy idea meron si Jimmy. And surely, they also have a fair share of great ideas too. At dahil din sa kanila, mas nabibigyan ng buhay ang mga videos ni Mr. Beast because of their different personalities, clashing, meshing so well sa screen. Isipin mo, kung mag-isa lang si Mr. Beast sa lahat ng crazy video niya, magiging kasing successful kaya siya ng narating niya ngayon? Malamang hindi. Kaya totoo talaga yung African proverb na, if you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together. I think ganito din ang paniniwala ni Kong TV at Team Payaman eh. So if you have a goal, look for people na makakasama mo. Tutulungan ka at tutulungan mo. Number 5, the power of thinking long term. Alam mo ba na mayroong mga pre-recorded videos si Mr. Beast na lalabas after 5 years, 10 years at 20 years pa? This signifies that he is planning to stay doing YouTube as long as he can. He has no plan of giving up YouTube. No plan B. YouTube must work. Kapag ganito kasi ang mindset mo, gagawin mo lahat ng paraan para mag-work kung ano man yung pinasok mo. Aaralin mo ito kahit gaano ka pa katagal abutin. Wala kang hinahabol na oras o deadline. Ang alam mo lang, gagawin mo to hanggat humihinga ka. Dahil sa long-term thinking approach, naiwasan din ni Jimmy yung tinatawag na shiny object syndrome. Ito yung behavior kung saan kapag may nakita kang masaya, maganda, or profitable na bagay, sinusunggaban mo agad kahit meron ka pang project na ginagawa. Halimbawa, nag-decide kang mag-freelancing as email copywriter, and after 3 months, nahirapan ka sa learning curve period. Tapos nakita mo sa isang YouTube video na maganda at malaki din ang kita sa bookkeeping industry. Dahil tingin mo'y kaya mo naman ito gawin, iniwan mo agad ang email copywriting at nag-aral ng bookkeeping. After 3 months, nasa parehong sitwasyon ka ulit. Walang pag-usad na nangyari. Bakit? Nakafocus ka kasi sa short-term rewards. Unlike Mr. Beast, bumaba man o tumaas man ang views ng mga videos niya, he stayed consistently learning and improving and focused in one thing, which is YouTube videos. Because he knew that long-term, the reward is worth it. Number 6, the power of using your power for positive influence. Finally, Mr. Beast's journey highlights the immense impact that influencers can have on the world. Gamit ang kanyang platform at influence, napakaraming buhay ang nabago at patuloy niyang binabago. Meron na nga din silang Mr. Beast Philanthropy Channel ngayon, kung saan nakikipag-partner sila sa mga non-profit organization at tumulong sa mga nangangailangan. Nagpagawa sila ng mga balon sa Africa, nagbigay ng prosthetic leg, at tinulungan lumakad ang 2,000 pilay, pinagamot ang 1,000 bingi, ang 1,000 bulag, at napakarami pang iba. Check nyo na lang sa channel nila. One time, nakipag-collaborate din si Mr. Beast sa iba pang YouTuber and influencer to start a campaign called Team Seas. Their goal is to raise funds and awareness para linisin ang karagatan. Even Elon Musk contributed to this project. This reminds us that we too have the power to use our influence. Gaano man kalaki o kaliit yung area of influence mo, you should always aim to create positive change sa mga tao sa paligid mo. Lalo na kung maging successful ka sa kung ano man ang plano mong gawin sa buhay. I hope hindi mo kalimutang gumawa pa rin ng kabutihan sa iba. Kung gusto mong maging milyonaryo one day para mas madami ang matulungan mo, pwede mong i-check ang video namin about sa 8 important lessons mula sa Millionaire Next Door na libro. Muli, ito ang Project Tambayan. Salamat!